Alright, magandang araw sa inyo lahat dyan. No? So wala man si tatay ngayon. I mean wala man si tatay dito sa Davao City. Pero yan, Bibi Sara. Thank you, ma'am. So ganda-ganda ni ma'am. Anyway, so Vice President ho natin ha, ladies and gentlemen. Bye, ma'am. Love you. Mama. Bye-bye, ma'am. Mama. Sige lang, okay na. So hindi siya nakatingin dito no kasi yung ano natin, positioning mali no. Galing. God bless ang Bibi Sara no, ingat ho kayo. So yun lang no, bali dito tayo ngayon sa Coastal Road kung saan nakita natin si Bibi Sara Duterte. So it's 7th day no na I mean 7th month na wala na si ano si Tatay Digong sa Davao City. Ando na sa Dahig pero ayun, Bibi Sara. So baka may ano yan ngayon, may mga ganap no, pwede sa City Hall. And in fairness dito si Brindamage, pagkakaalam ko Pinklawan to eh. You know? Pero sige lang, kinilig siya kaya no, Bibi Sara na. Pero di ko alam no. Pinklawan yan as far as I know ha. So di ako sure. At saka parang first time ko lang yata na pansin siya na nagpunta ng Davao. Ano yan, sikat yan na vlogger taga Cagayan de Oro City. Anyway, so yan po no, si Bibi Sara Duterte. Dito siya ngayon no, sa Davao City. So mga taga Davao, alam niyo tayo lang kasi yung ano ang kanyang bodyguard, yung kanyang ano, yung kanyang security ay tinanggalan siya ng seguridad ng ano ng ating gobyerno ni Marcos ngayon. So every time na pupunta si Bibi Sara kahit saan mang lugar sa ating Pilipinas, be mindful ho tayo, be vigilant sa ating mga paligid. Actually sa Davao City, yun talaga yung tinatawag na Davao culture ho dito. So ano kami no, lagi naming inuuna yung safety ng lahat. So lalo na kapag andyan yung ano, yung ating future president na si Bibi Sara Duterte. Maniwala kayo sa hindi, yun na yung siya na yung pinakaano natin, pinaka-last na siya na yung pinakahuli natin na pag-asa. Last card although mayroon para mga ano, mga emerging alas no, or last card or emerging na mga future leaders sa Pilipinas no. For example, although hindi natin kilala pa si Kiko Barsaga no, yung congressman natin ngayon. So Gen Z siya. So para sa mga Gen Z na muna yan, pero gusto natin ngayon si Bibi Sara muna para siya talaga yung magano no. So kumbaga magpi-pave way para sa future generations. So yun lang no, at kumbaga ano lang yun, dagdag lang natin yun sa ano natin, sa ating clip no. So 11th day or I mean 11th month or 11th sorry wala ko sa ano 7th month or 7th month sorry na si Tatay Digong ay abduct dinala sa Dahig. So nga no, good morning sa mga taga Davao, Mindanao, mga taga Visayas and Luzon and sa buong mundo na kung saan mayroong mga Pilipino. So dito tayo ngayon sa Davao City at ang ating camera ay nakaharap dito sa area na to kung saan nakatira ang ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte na ngayon ay andun sa Dahig, nakakulong pa rin no? So baka nakalimutan niya lang na today October 11 is the 7th month na siya ay wala sa ating bayan, sa ating bansang pinakamamahal na Pilipinas. So yan lang, nakalungkot lang isipin no, para sa pamilya lalo na yung tatay natin lahat actually no, lalo sa Davao, hindi na lang natin isama na lahat kasi meron naman pa rin talagang mga ayaw sa Duterte sa Luzon, Visayas and some part of Mindanao. Pero dito sa Davao City, solid ho kami dito, like solid no. Gaano ba kasolid ang taga Davao City na sinusuportahan ang mga Duterte sa mga layunin nila na mapaganda ang bansa, mapaganda ang bayan, mapaganda kahit paano ang mga kababayan nating nahihirapan sa pagpasok sa eskwela, nahihirapan sa pagpunta sa trabaho dahil lubak-lubak ang kalsada, mga ganun, di ba? So lahat ng problema, basic necessities natin mga Pilipino, pinoproblema natin yan na kung saan hindi naman pala talaga dapat kasi napakayaman ng Pilipinas, ang laki ng GDP ho natin. Pero yung kinarakot lang. So yun ang dami mga bagay na talagang gusto ni Tatay Digong at ng kanyang pamilya, mga Duterte, na mabago. Oo, despite sa ating konstitusyon na napakapangit, na napakaluma, napakapangit, unfair no, para sa mga mahihirap. Like it's kumbaga protecting talaga lagi ang 1987 constitution na ginawa ni Pangulong Cory Aquino. Talagang pabor sa
mayayaman, no? Oligarch, eh. 'Di ba? Kita niyo naman dito sa Pilipinas, talagang namamayagpag lang dito oligarch, and to the point na sila na yung may control ng ating mga politicians. Kasi pinupunduhan nila lahat, no? Yung kumbaga parang sa presidential race, senatorial race, sa mga congressman, mga party list, no, lahat ng 'yon pinupunduhan nila lahat, no? Tapos yun, win or lose, panalo sila lagi, di ba? So kumbaga kahit sino doon ang mananalo, basta pinunduhan nila lahat yon, tatano ng utang na loob yon. Tapos ano na, kasi bribery ito tawag doon, di ba? So takot ang mga congressman, takot ang mga senators, at lalo ng presidente, na hindi sila tatano ng utang na loob. For example na lang, si Mil Robles ba to, yung may siyang pinakamalaki, if I'm not mistaken, isa siya sa may pinakamalaking contribution sa pagtakbo ni BBM, no, as presidente. So nung nanalo si PBBM, so since siya ang isa sa may pinakamalaking contribution, so naibigay sa kanyang posisyon. Example lang naman yun, no? Although hindi naman oligarch si Mil Robles, pero yun nga yun, kumbaga kung sino yung may malaking binibigay na budget pondo para sa pagtakbo ng isang politiko, sila yung talagang makikinabang, no, in the first place. Tapos sila yung makinabang or magdidikta, something like that, no. So let's go back to oligarch. So parang ganun yun sa oligarch, sila yung oligarch, no, sila yung nagbibigay ng ng mandate sa mga nakaupong politician. So yun lang, Mansari, nakalungkot. It's 7 month na malungkot ang pamilyang Duterte, malungkot ang sambayan ng Pilipino dahil nga sa pagkawalid ni Tatay Digong dito sa ating bansang Pilipinas. And because of that, gusto kong maghandog sa inyo ng video na nagawa na ho natin ito March 30, no. Tapos nakalimutan ko yung bata na nakausap ko dito. Actually bata lang to, no, 17 or 18, nakalimutan ko. Shout out sa iyo, sir, no, kung nanonood ka nito ngayon. Magaling siya mag-impersonate ng boses ni Tatay Digong. So for entertainment only ang purpose ng time na yon, March 30, pero it turns out na ang daming umasa, no, ang daming na hopya, parang ganun, basta maraming na parang na prank. So I hate pranks, kaya ayan, private ko na lang siya. So ngayon tingnan niyo na lang tong video, yung parang inimimitate niya, or tawag dito, parang minimimic niya ang boses si Tatay Digong. So yun, no, dasal lagi para sa health ni Tatay Digong, sana makabalik siya sa Davao para naman ay kahit saan, basta sa Pilipinas, pero Davao talaga pinaka hometown, no? Kasi kawawa nun yung tao, siya yung may ginagawa, dami niyang kinalaban, dami niyang mga binangga ng mga malalaki para sa atin. Hindi natin kaya yun gawin as ordinary Pilipino. So siya ang nagrepresenta, siya yung bahala, no, nag-stand up para sa atin, nag-step up sa ating mga ordinaryong manggagawat Pilipino. So panoorin yung video, sana ay magustuhan ninyo. Kaboses siya si Tatay Digong. Shout out siya, sir, kung nanonood ka man nito. Okay, so update, time check tayo. It's 12:38 ng umaga, March 30. So update natin dito sa bahay ni Tatay Digong sa Doña Luisa Subdivision, Davao City. So ito, mainit-init na update talaga to. Wala pang nakakapag nito, no. Si Tatay Digong andito na, nakauwi na. So gusto niyo kausapin natin, tara. Kaso nga hindi siya pwede lumabas, sa lang siya, sa pintuan ng sa likod lang ng gate siya pwede kausapin. Tapos bigyan kayo ng message, no. So andito sa Davao, nakauwi na, ha. Tapos ngayon, di ba, dahil sabi ko sa inyo, andito si Tatay Digong sa likod ng gate nila, nakatago. Bawal siyang lumabas. Kasi nga naka-detain siya ngayon sa house arrest si Tatay Digong. So ito na 'yon, no? Kausapin na si Tatay Digong, ha. Tatay, kumusta ka na, tay? Everybody of the Filipino, maraming salamat sa inyo. Alam niyo, I've been of the years that I will support of the Filipino country. Mga Pilipino, alam ko, you love of my country. Maraming salamat sa inyo. Alam niyo ang suporta ninyo sa akin. You must support of a Filipino. Kung mga puto na nandito ngayon sa gobyerno na to, maniwala kayo, we become as the man of the peace. Maraming salamat. My God.
I hate drugs. Anong masasabi mo din naman sa mga tao sa abroad ngayon, no, na may iba pang ano, mayroon pang post tawag nito, yung after post celebration, no, so kahit tapos yung birthday ho ninyo, andun pa rin ng mga kababayang OFW na nagtrabaho sila pero lumiban muna para makisama, no, sa tinatawag na global or RODE at ET Global Filipino Solidarity. So ano pong masasabi ho ninyo sa mga kababayan ho natin, sa mga OFW? Filipinos of the abroad, alam ko you supporting me since when I was in president, mayors. Marami ang sasabi ko lang sa inyo, maraming salamat. Alam niyo yan, you became dito ko sa Pilipinas, yung ginawa ko sa gobyerno na to. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. At tayo tungkol sa birthday mo naman kahapon, anong inihanda ho sa inyo sa ano? Yung ano, yung mga kinakain nyo kahapon. Kasi kami, mayroon kaming mga kasamahan na nagluluto ng mga ginisang munggo, mayroong paksiw. So kayo tayo, anong kinain nyo kahapon as birthday, ninyo, celebration? Maraming salamat. Alam mo, paborito ko yung bunggos yung bulad. Ito si asawa ko, si Hanilet. I was telling them magdagala kayo ng Coke Zero. Ang dalas nga ng Coke and also the food kain man din. Pero maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Speaking of Coke Zero, ngayon, medyo paubos na yata ang stocks ng Coke Zero dahil yan sa iyong hindi naman, parang hindi mo siya in-endorse, pero dahil nga sa ganyan kaka-influential na tao, like popular, lahat ng mga sinasabi ho ninyo ay sinusunod at yung mga produktong iniinom ho ninyo, kinakain. So parang nagustuhan rin ng mga tao, no? Kasi nga, idol ka nga, no? Ibig sabihin na ganyan kakamahal ng mga tao. Like, yung iyong mga ginagawa, ay sinusundan, pinapalo nila. So ano masasabi mo sa mga, sa taga Coca-Cola? Ayun, meron ba kayo endorsement dyan o libre? Anong hihingin yung compensation sa sa Coca-Cola Company if ever? Alam mo, ang Coke, since when I was the president and the mayors, paborito ko talaga ang Coke. Alam ng mga yan. Everybody knows of the office sa Malacanang, secretary. Alam nila yan. Si Bongo, I also sinabihan ko si Bongo magdala ng Coke. That's why paborito ko ang Coke. Okay, salamat tayo. So pahinga ka na dyan sa loob. Di ka pa pwede lumabas kasi naka house arrest. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay ang Pilipinas. Yun, God save the Philippines. So, yun at sana ay nasiyahan kayo sa narinig ninyo ang talumpati or yung mensahe ni Tatay Digong sa ating mga Pilipino. Pero syempre, yun naman hindi totoo yun, di ba? Kasi ibig ko sabihin na hindi yun si Tatay Digong ha. Baka kaya dyan, maniwala kayo dyan. Kumbaga lang yun, kumbaga for entertainment purpose only, no? Kumbaga syempre, ang dami na nating mga pinagdaan ng laban. Ibig sabihin, like kaya na nga, kahapon lang, no? Grabe, ngalay, kakatayo sa venue para. So yun lang, no, it's 7th Mansari. Huwag natin kalimutan ang ginawa ng mga Marcoses sa ating at saka sa ating dating Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte. Bakit atin? Kasi yun may connection kasi talaga yan. Ulitin ko sa inyo, Duterte equals Filipino equals Duterte equals Filipino, Duterte equals ang tawag dyan, Pilipinas, gano'n, no? So ibig sabihin ho nun, ano man ang mangyari sa mga Duterte, may din yan sa atin, mga hindi magandang mangyayari din sa Pilipinas. Kasi nga, na tayo, no? Pagsasamantalahan tayo ng mga kurakot, ng mga politician at mga leader natin sa gobyerno. And another reminder pala, no? Bukas sa mga taga Luzon, no? Panahon nyo na bukas para yung inyong rights, no? Kung ang karapatan natin mga Pilipino ang bumoto, pumili during election, no? So we're casting our rights or we're performing our rights, no, by casting votes. Bukas naman sa Liwasan, Bonifacio, sa may sa NCR, no. Punta kayo doon mga taga Luzon. So panahon nyo na rin yan, no, para mag-cast ng inyong boto, no, na inyong puwersa bilang isang mamamayang Pilipino na patalsikin, no,
papabain itong ating abusadong gobyerno ngayon, ating abusadong Pangulo.